So what's up mga Bulsuans? We're here at Bulacan State University, Bustos Campus, and we're from College of Education. So ngayon, ayan dito ka sa likod. So akala nyo nagloloko-loko lang kami, pero nagbablog po kami. Oo nga! Hello po, hello kayo! Ayan. Ayan, nagkaroon ulit ng dead air. So ngayon, we're gonna talk about yung mga struggles. Tama ba? Struggles ba yun, sir? So yung parang mga, yun nga, struggles na kinaharap ng mga students in 21st century education. So, eto, meron lang akong isang, parang isang ano lang, factor kung ano ba yung uri na yun. So for me, parang, yung sa mga online games, di naman natin madedenay na ano nga malaking factor kung bakit nagkakaroon ng defect sa time management ng isang student. So ikaw ba, Edu? Ano bang yung share? Well, share ko lang siguro yung pakikipag-usap sa ibang tao na hindi mo na napapansin yung oras dahil na-enjoy niyo yung usapan niyo, and isa din yung factor and barrier para sa aming mga educators. For true yun, naranasan ko yun. Kasi one time, marami kong gagawin. Basta may mga papers akong gagawin sa LSC, ganyan. Tapos may tumawag. Ang ending, ilang oras ako nakipag-usap, wala akong natapos. Ayun. So ikaw naman, Micah. Online games, lalo na yung Mobile Legends. Nakaano sa time management. Yung inuuna pa yung paglalaro kaysa paggawa ng mga activity. As an eduk student kasi marami kaming mga PowerPoint presentation, lessons na ginagawa. Depende kasi sa ginagawa namin kung paano namin ginagawa. Pero kapag behind sa mga Mobile Legends and mga online games, minsan kasi na ano namin yung paggawa ng mga gawain namin sa school. Ayun, so having said na marami naman talagang factor kung bakit nagkakaroon ng procrastination and nag-e-end sa cramming yung students. So for example, tignan niyo yung mga tao. Sa activity center, mga naglalaro. Nakikita niyo mga nakatambay. Yung iba dyan, maraming gagawin pero nung nakaupo lang. Imbes na gawin yung mga gawain. Ayan, mga nakaupo na. Nonood ng mga naglalaro. Kaya si Kuya alis na. Bye-bye po. Sorry. Ayan. So sana ganun din kami, nakakapag-volleyball kahit marami pang gagawin. May assignment na ba kayo kay Dean? Wala pa. Diba? Mahuhusay. Wala pa. Pero may klase kami kiwantin pa. Pero, oo, mamaya nga rin pa rin ipapasa yun. So today is November 21. Time? Anong oras na ba? 11. Hello, mabuhay! So nagulat kayo, no? So kanina naka-uniform lang kami, tapos ngayon tara guys, lakad nga. So kanina nga naka-uniform kami, tapos outfit check. Outfit check. Oy, pattern pa. Mga naka-OOTD. Naka-rip jeans, di mo kaya. Naka-short. Buti na talaga di ako nag-black. So ngayon po, pupunta kami sa True, para kami may Chari. We are heading to We're going So, ba tayo pupunta? Cafe. iPlan. Hindi nyo kaya, nag-cafe. located to sa Santo Cristo, Baliwag, Bulacan. So kung gusto nyo, punta lang kayo dito sa Villa Cecilia Subdivision. Pero baka naman iPlant. Maganda yung Nag-response. ambience. Let's see, mamaya makita nyo kung paano kami sa coffee nito. So di ba nga kanina naka-uniform kami. So ngayon pumunta kami doon para for cloud. Charing. Hindi doon kasi namin pag-uusapan yung ano yung topic ulit, yung 21st Century Education Challenge. Yeah. Yung challenge sa 21st Century Education. Baliktad-balik na sabi. So yun, habang nagkakape, parang masarap na lang magkwentuhan habang nagkakape tayo. Yan. Ngayon, at this moment, malapit na kami makarating. Pero nakakahinga. Kahit ang init kasi, anong oras na ba? O alas 2 ng sakto. Yan, lapit na tayo. After ito na nga tayo. Then, So papakita namin. napakita tayo.
So, yun, recommended talaga dito sa Island kasi very accommodating nung service crew, tapos masarap pa yung mga menu nila. Mga 5 Pero masarap pa rin yung piyata. You're right. Libre kasi daw Oo, libre. kasi libre, masarap eh. Maganda dito pero maganda rin talaga yung presyo. So ngayon, yan kami nandito para Kapag-usapan true. yung mga ano yan, struggle. Yung mga challenges or struggles in the 21st century education. Diba? Oh, maganda, parang maganda kung si Edo yung una magbibigay. Siguro yung isa sa mga nararanasan ko bilang isang eduk student is yung time management. Mahirap kasing pagsabay-sabayin lalo na kapag yung mga gawain is sabay-sabay na ibinibigay. Yes, and nakaka-drain yun. Hindi natin alam or hindi ko din alam kung ano yung unahin kasi nakaka-overwhelm Well. talaga. Ikaw naman, Maika. Sa akin naman siguro yung procrastination, syempre. Since ngayon, puro na tayo cellphone, ganyan. So, imbis na gawin natin yung mga activity, nagsa-cellphone na lang tayo. Ayun, ikaw naman, Ran. Yung sa paglalaro ng mga mobile games online, kasi minsan kasi masyado na tayong umiikot sa mga Mobile Legend nowadays. Parang masyado na tayong focus sa mga Mobile Legend. Ibig sabihin, dapat minsan gawa-gawa tayo ng mga gawain natin sa school, like sa eduk student, ano ba mga ginagawa natin sa eduk student? Marami na ginagawa. Matulog, charing. Matulog. Walang tulog. Kahit walang tulog kami, pero wala na nga tulog. Pero inuuna pa namin yung paglalaro ng mga Mobile Legends, mga COC na yan. Yes. Dapat matatapos kami sa mga gawain namin. Dapat kami matatapos sa mga gawain namin. Kami yata yung matatapos. Kami nga tayo matatapos sa... kasi hindi namin ginuuna yung mga ginagawa natin. Ba't parang ako lang yung color block sa video? Tingnan. Dark in color kasi gray naman to. Like, Tapos, so yun, parang nasabi na nila lahat eh. Paano ba? So, parang super broad kasi pag sinabing time management. So, tama naman yung sabi nga nila na yung procrastination, parang yung pag-comply sa pag-advance ng technology. So, for example nga, yung paglalaro ng mobile games or mas kinaatupag pa yung paglalaro ng mobile games kaysa sa paggawa ng mga requirements, activities, performance tasks, lesson plan, visual aids. Kasi third year na kami, so nag-field study kami ngayon. Tapos yung ano pala, yung TikTok. Oo, yung manonood ka yan. lang saglit. Oh my God. Ito, Sabi mo, Nakaka-relate. magbabrowse lang daw ng mga 3 Oo. video pero 3 oras na nagtitiktok. actually na-experience ko yan. Kaya minsan kapag nag-review ako, di ako pumupunta talaga sa TikTok app. Kasi pumunta ako sa TikTok app. Diyos ko, Tayo inabot na ako. Ay, hindi. Hindi ka na makalabas. Oo. Kaya sinasearch ko. Nakaka-tempt kasi Yeah. mag-scroll-scroll pa, diba? Ay, minsan Oh, kasi wait. pinipindot ko yung auto-scroll. Kapag nagugustuhan ko yun talaga yung mga video. Diba? Tapos mas na-update ka pa doon minsan. Oo. Para updated ka sa Oo. lahat ng chismis. Ano na ngayon, kakatapos na na-miss you. Doon lagi, TikTok ako si Wichita. Tsaka aside din sa mga chismis, siguro, parang good side din doon, meron din naman na educational video, pero kasi, hindi naman natin din, mas lamang talaga din yung parang entertainment. Oo. Kasi kung sa YouTube kasi siya, kung sa YouTube, full pack video siya, full video. Kung sa TikTok kasi, kung ano yung educational video na mapapanood mo, kung ano yung mga lesson na mapapanood mo, clip lang siya. Mas madali mo siya mapapanood kaysa sa YouTube. Di ba, imbis na manood na lang ng video lesson, doon na pa mag-tiktok. Oo. Pag video lesson, di ba kapag video lesson, mga 40 minutes lang naman, ganyan. Pero sa TikTok, 3 oras din naabot. Sige, 10 seconds lang yun, diba? Diba? True.
Pero nakakaingay nyo kasi talaga manood ng video sa TikTok. Marami Tsaka, ba? parang susugan ko yung sinabi ni Mike about sa procrastination. So, halimbawa, gaya niyan kami, yung requirements namin sa field study. In-adjust na hanggang foundation week ang deadline. So, matagal-tagal pa. So, parang happy-happy kami na sinabi ni Sir Woody. So, yung iba, pag nagpa-procrastinate, ala na, mag-delete na yun sa cramming. Kasi hindi mo natin feeling urgency eh. Yes. Doon na ibibigay yung best kapag malapit yung deadline. Walang adrenaline rush. Basta pag walang deadline, Walang gawa. walang gawa. Kung kaya may deadline, sa deadline ka ginagawa. Ikaw, baka meron pa. Ay, may naisip ako. Dati kasi with the talking stage ako. Wala, no? Tapos, so ayun na nga. Yung mga activities na dapat kong gawin, hindi ko na nagagawa kasi may kausap ako. And that time, hindi ko na alam na ang dami-dami ko na palang oras na ginugugol sa maling tao. So, ang ending, kinabukasan may quiz, hindi ako nakapag-review. And so, ayun, bumagsak sa quiz. And alam ko naman na kasalanan ko dahil alam ko naman sa sarili ko na hindi talaga ako nag-review. Kaya, kung meron kayong kinakausap ngayon, i-balance din natin yung time natin sa pag-ibig at sa pag-aaral. Kasi, napakalaking hadlang talaga niyan pagdating sa pag-aaral yung love. O, depende naman sa tao yun eh, kung paano niya i-manage Mamanili sa sarili niya. Tama naman yun. Dapat talaga, kapag may ginagawa kayo ng mga bagay, matuto tayo mag-multitask or mag-time ng manage, yung mag-manage ka ng time sa sarili. Tsaka isa pa, ganito, naranasan nyo to, feel ko. Nagbukas kayo ng notebook or nagbukas kayo ng laptop nyo ng Word, for example, Microsoft Word. So, nagbukas ka ng papel, ballpen, nilagay mo sa table mo. Eh, nabuksan mo yung cellphone. Nagbukas ng Facebook. Scroll! Ang ending yung papel lang doon, walang sulat. Tapos ikaw marami kang na-share na post. Dapat yung ano yung ina-atras yung pagdating. Tapos nung dumating ng gabi, inaantok ka na. Eh, Ala, no, di na naman. Tinulugan. Kinabukasan, bukas na lang. O, tapos halimbawa yung quiz mo hapon pa. Wala na, hanggang sa di ka nakapag-review. Tapos marirealize mo na lang kasalanan mo talaga. Ganda lang. Totoo. Kung inuunay gala. Oo, totoo yun. Gala. Meron pa namang bukas eh. Yan yung mahalingin natin kapag malapit na yung ano. hindi pa naman kinukuha ni Mami, hindi pa naman kinukuha ni Sir. Pero di ba mo, unahin yung activity bago gumala. Di makabawasan yun. Kapag naman walang nagpasa, eh. Oo. Wala nang assignment. Halawin na tinatamaan ako. Gumagawa ba tayo ng assignment? Oo. Sa mismong araw. Sa mismong araw, eh. Assignment kay Dean. Assignment casing. Gumagawa. Pero I think lahat naman nakakaranas sa ganun, diba? Ibang estudyante. Parang hindi lang yun dito sa applicable sa edu. Student Yes. ka na. Kahit kanino, kahit sino, walang pinipili. Oo, kasi nandito na, lahat naman tayo is nandito sa era na ng emerging technology. So, kung ano yung nararanasan ng isa, nararanasan ng lahat. Parang depende na lang din sa social status kasi hindi naman yung meron ako is meron din yung iba. Yung wala sila is wala rin ba yung isang tao na to. Kaya yung sa'yo lang. Depende! Parang iba yun. Oo, yung akin ay akin lang. Bawal daw i-share. Yeah. Bawal Pero i-share niyo yung video. Oh my God. share yung video na. So, tatambay sa AC. Eh, may mga nagbabasketball. Siyempre mananood ka. Manood ka, imbis na gumawa ka na lang ng mga requirements mo na urgent na, tapos kailangan ng immediate action para tapusin. Wala, unahin mo mag-handling sa AC. Kung sino pa mga pogi sa engineering. So yun naman kami naman, mga eduk student, hindi naman kami galit. Yeah. Pero minsan, alam niyo ba, yung mga Ay, ako ganun. Charot. yung mga advices namin mga edo, minsan hindi namin ma-apply sa sarili namin yung time Oo, kasi management. minsan kasi darating yung time na magagawa mo din talaga
talaga gumawa ng assignment. Kung gusto mo gumawa ng assignment, kuya, like for example, kay Dean, gagawa tayo ng assignment. Pero pag Sa lahat ng ating mga viewers dyan, nahihirapan din ba kayong mag-manage ng inyong time? Siguro isa din sa inyong mga problema ang time management. At mahirap naman talagang kontrolin yun, lalo na't occupied ka ng mga bagay-bagay. At isang punto lang na ibigay sa inyo, kung ano yung mga priorities nyo. Learn to set your priorities. Kung ano yung mas mahalaga, yun muna yung unahin natin. Tsaka suggest ko lang din, when it comes sa pagiging organized. So for example, sa notes natin, meron naman tayo doon na parang file organizer. Then, parang mga schedule ng... Parang ililist down natin lahat ng mga kailangan natin gawin. sa notes mo, cellphone. Tapos ilagay natin sa sa wall, okay, wallpaper natin para lagi tayo nare-remind. Kasi kapag nag-shuffle, ito based on my personal experience, hindi ako ganun kasi eh. So, parang nasa-shuffle lang sa utak ko yung mga gagawin. Tapos ang ending, di ko alam yung unahin ko. Di na lang ako gagawa. Kasi di ko alam kung ano ba yung mas mahalaga dun sa mga naiisip ko eh. Kaya, ayun, di talaga advisable na sa ulo mo lang yung mga gagawin. Kasi minsan nahihirapan ka na rin kung ano talaga uunahin mo. O, maliban na lang kung anak ka ng Memo Plus Gold. O kaya pwede kang maglagay ng mga specific time sa bawat gagawin. Perfect. 1 hour sa pagsiset. So, minsan Nasobrahan. Oo. Minsan 1 hour naman sa pagkaganito. Dapat i-allotted mo yung I-limit mo rin yung sarili mo. Hati-hatiin siya ganyan. Kasi isang araw, 2 oras ka sa cellphone, isang oras ka mag-review, tapos isang oras ka basta organize isang araw mo, maayos yung flow ng Gawing routine yung magiging productive. So ito naman. Parang gusto ko magpa-game. Yes! Excited. So ito, maglalabas kami ng jumbled letter. So, ganito siya. I-comment ba? Or i-comment na lang nila kung ano yung mabubunin. comment down below. I-check na lang namin yung time Laro. kung sino nauna. Tapos, ipipm sa amin, kahit isa sa amin yung paano ba siya? Ganon. Oo, abangan nyo sa video kasi bigla-bigla na lang lalabas Kailangan yung namin ng screenshot. keyword. True. Let's mabilis kayo mag-screenshot. So, eto na yung tanong muna. Ito yung pag-ugali ng pagpapabukas ng mga gawain. So kaya yun. So, eto yung jumbled letter. Don't skip the video para makita nyo talaga yung jumbled letters. At panoorin ito hanggang dulo. Pero Okay. ano nga ba yung present natin? Kunyari nga, Gcash. So, yung mananalo, merong 50 pesos Gcash. Oo, o kaya load. Pag-load na yun. Diba? Load na rin yun. For Araw 3 din days. Yan. Load na rin yung Gcash 50 pesos. Makakano ka na rin ng load. Ano pa ba? Meron pa ba kayo naisip about sa time management? Kung ano pa yung mga nakakabit na pwedeng problem na nararanasan ng students? Siguro kapag mayroong sakit, kasi hindi mo magagawa yung mga dapat mong gawin kapag meron kang sakit. Reasonable na siya. Yeah, reasonable naman siya. Sa'yo, Razer, bilang board member ng LSC. Ay, oo. Eto na nga ka. So parang kailangan talaga sa akin i-apply yung time management kasi kailangan ko talagang i-balance. Ang daming kailangan kong i-balance. For example, pagiging council, pagiging student, yung social life, time sa family. So ang nangyayari kasi, halimbawa, ayan, Lunes hanggang Sabado nasa school ako. So even walang pasok ang college namin, nandun pa rin ako, which is yung Tuesday. Though may pasok naman tuwing hapon, pero umaga pa lang is nasa school na ako. So para dumuti sa office Parang namin. nag-take ka ng responsibility mo as board member. Oo, as board member. So, ang nangyayari kasi sa akin, parang bumibisita na lang ako sa bahay. Di ba? Tapos linggo na lang yung pinaka free time ko na mag-stay ako ng buong araw sa bahay.
or liban na lang kapag may mga kailangan gawin na yun lang yung available time ko para magawa yung bagay na yun. So for example, itong pagbablog na to, so holiday ngayong Monday, so kaya kami nandito ngayon. So if ever na may pasok naman ngayon, baka nga kahapon kami nag-video, which is Sunday. Perfect. Tapos, when it comes naman sa ACADS, mahirap. Barely surviving. Pero thankful naman ako sa mga classmates ko and friends na halimbawa kapag, and also sa mga co-officers ko kasi ganito ang nangyayari. Kapag kailangan kong mag-skip ng class, so yung mga classmates and friends ko yung nagpupuna nung mga kailangan kapag wala ako doon. So kapag naman sa council ay wala ako, tas nasa classroom naman. So yung mga co-officers ko yung pumupuna nung kailangan na nandun yung presence ko. So somehow masasabi kong nababalance ko pa naman. So yung maraming matatamaan na aspect kapag sinabing time management. Kasi parang hindi lang naman din siya umiikot sa student. For example, sa isang worker, sa isang nagsaserve, ganyan. Sa isang nanay. Turo. Pero since ang project natin is about the challenges and struggles in the 21st century education. So I think major din naman talaga ang time management. Isang factor kung paano ba tayo magiging isang responsible student. When we have the skill of managing our own time, kung paano ba natin mababalance yung mga bagay-bagay na meron tayo, kung ano man yung mga ginagawa natin. Kasi, di ba, hindi lang naman porque students tayo, student lang din tayo. So, pag uwi natin ng bahay, pwedeng nanay tayo, pwedeng kapatid. Di ba? Pwede ka rin maging, ilaw ng tanganan. Minsan kasi, nagluluto ka pa. Yung parang pag-uwi, Hindi ka agad nagpapahinga. may gagawin Ka pa. Hindi ka titigil, hindi ka mag-instinct to na mag-rest ka na lang pag uwi mo ng bahay. Kasi meron ka ring tendency magkaroon ka ng mga obligation and responsibility in your own house. Yes. Gaya niyan, di ba ang schedule natin, papasok ng umaga, uwi ng gabi. Diba? Nakakapagod. Hanggang 7. Parang Minsan, gusto mo na lang matulog. ang schedule kasi namin, 7 to 7. Papasok kami ng 7 a.m., uwi kami ng 7 p.m. Gandang bungad nga nun sa Monday. Yeah, Monday Buti walang pasok. Buti na lang holiday ngayon. Kundi, wala. Ang umangawa kami. Yun yung conflict nating schedule. Yeah. Mhm. Tsaka Thursday, Hanggang 4 lang tayo. ang afford. Lalo na communication. Oo. Oh. Di gano'n din tayo. 8 p.m. nasa school pa kami. Kami talaga yung magsasara ng gate. Yeah. Parang ilang hours tayo pa natin yung nagtrabaho. Meron pa ba kayong mga ads sa mga viewers natin out there? Siguro, para masolusyonan yung time management, although nasa sarili din naman natin yan kung paano natin ko-control. Self-discipline. True yun. Self-discipline, correct. Tama yun. Mag-set ka ng mga dates kung kailan mo gagawin yung mga gawain na yun, na yun lang yung gagawin mo. Huwag kang maglalagay ng ibang gawain kasi magko-conflict sa schedule. Kasi once you are organized naman, parang everything will follow smooth. Yeah. Pwede ka rin mag-alarm. Oo. Ayun. Everything will fall into place. Setting your, yung mga notes mo sa notes. Pwede nga yun, diba kanina sabi mo kanina, mag-set siya sa notes mo sa cellphone. Tsaka eto parang bilang student and nasa crucial part na rin tayo ng college life, which is yung third year natin. So di talaga natin may iwasan na magsasacrifice tayo. So meron talagang magsasacrifice. So for example, mako-compromise doon yung time mo sa family just to comply sa mga bagay na kailangan mong tapusin. So for example, kahit normal student ka lang, wala kang ibang ganap sa school. Halimbawa, di ka naman member ng org, di ka officer ng org, or di ka member ng council. So talagang darating yung time na may mako-compromise kasi parang ilan ba yung subject natin? Madami. 8. Tulad niyan, 8. May laboratory pa. Tapos may laboratory. Tapos mag-google ka na lang, may bigla na lang post mo na activity, project. So tulad ngayon, so ilan yung video na kailangan namin gawin? Yung vlog, counseling. Meron pang reflection video sa Yes. FS. Meron pa palang reflection video. Hindi ko alam yun Meron. Hindi ko nalaman yun. Bakit sinabi na? Pero, 2 minutes lang yung duration. tapos nalagay mo siya sa
e-portfolio sa Google site. Ako na hindi marunong gumawa ng e-portfolio. Madali lang siya. Madali lang siya kapag Google site. Phone lang kasi yung gamit. i-ano mo siya, i-desktop site mo. Nahirap kapag sa phone lang. Hindi ko gaano gamay. Pwede mas school tayo gumawa. Ay, ano, Kasi- pwede rin yun sa problem, yung parang Resources. O resources, yung time management, yung kailangan mo pang manghirap. Oo. Uy. Wala Parang- kang hirapan. Super compress na ng time mo. So, hindi naman kasi lahat parang may laptop guys. Oo. Or merong high-tech yung phone niya, parang Oo. dated gano'n, di ba? Para makapag-access lahat ng mga ano. So bilang tayo na lang yun ang hihiram. So nako-compromise na nga yung time natin. So kailangan tayo pa yung mag-adjust talaga, which is kasi tayo na nangihiram eh. So tayo na yung mag-adjust sa hihiraman natin. So antayin muna nating matapos lahat ng mga gagawin niya bago ipahiram sa atin yung gamit. So isang ano doon, isang solution talaga yung time management na kapag parang nabigay na sa'yo, so kung maluwag naman yung schedule mo, gawin mo na. Perfect. Maki na kayo muna. Huwag ka na magpatugtik-tuk. Kara-kara. Masarap yung latte. Ay, yung lata. Yung latte, matcha latte. Try nyo. Nagsanda mo. Nasanda mo doon. Mamaya mag-aano. Hindi mo yung tatanong dito galing yan. Meron pa ba kayong ano, naiisip na iba pa? Oo. Siguro, yun lang yung mga common na mga bagay. Parang yun yung pinaka-common. Yeah. Oo. True. Siguro mag-iwan na lang tayo ng parang lesson sa kanila sa isa tayo. Sige, simulan ko na. Yeah. So, bilang isang student na nakakaranas palagi ng procrastination na nag-lead sa cramming, so may problem talaga sa pagmamanage ng time. So, parang isang ano lang, isang tip lang na maibibigay ko is to be organized lang. Kasi parang being organized leads to a better self-discipline. Or pag yung pagiging organized, parang nade-develop doon yung yung self-discipline. So kapag disiplinado ka sa sarili mo, you know how to organize yourself. Then yun nga, everything will follow you. Ako naman, learn to set priorities. So, dapat sa buhay natin, bilang estudyante din, alam natin yung mga bagay na dapat nating unahin, ano ba yung mas mahalaga, kung uunahin ko ba to, mas mapapabuti ba? Kung maga, nag-iisip tayo, napaforesee na natin yung future na kung uunahin natin to, ibig sabihin, magiging organized yung mga bagay-bagay sa buhay natin. Katulad nga ng sinabi ni Russell. Ayun. So, parang, kailangan step by step. Di ba? Alam naman natin na kapag nakasanayan natin ang isang bagay, mahirap siyang tanggalin. So, Yes. parang kailangan lang natin siyang unti-untiin. Ayun. Self-discipline lang, kagaya ng sabi nila. Ayun. Ayun. Sa akin naman yung mag-set lang tayo ng mga important goals sa sarili natin. In everyday life na lagi natin na dapat iisipin natin kung ano dapat yung mga importante natin gagawin sa buhay. Like for example, mga paggawa, yung araw-araw natin ginagawa sa school. Gagawa tayo ng mga activities. Yung ano ba yung mga daily routine na ginagawa natin lagi. Dapat lagi natin uunahin na at the end of the day na tayo rin nagre-reflect sa sarili natin kung gumawa tayo ng hindi maganda sa atin, tayo rin magre-reflect nun. Kaya dapat kapag gumawa ka ng ngayon, para sinasabi nila na tinanim mo ay aanihin mo. Magtanim ka ng good quality mo na sa sarili mo na dapat na ginagawa mo araw-araw. Para sa susunod na generation mo, may aanihin ka na good work sa sarili mo. Kaya success mo. Tsaka dagdag lang din natin na every action meron talagang consequence. Kaya kung ako sa'yo, i-manage mo na yung time mo, huwag kang dyan. Oo. Tama na procrastination. Oo. Yes. Tama ka na akala. Tama naman na pwede. Gawin mo na kung ano yung mas priority. I-set mo parang makagawa ka ng kahit isang goal sa True. isang araw. Oo. Ilalaan mo yung oras sa taong wala man label. Oo. Yes. Kung kasi Masakit gawin mo na yung yun. activity mo, tumaas pa yung grade mo. Kaysa nasaktan ka dyan, Tapos magsaka pa. Hindi mo oo. sakit. yun ang mas masakit. Tamaan. True. So we guess that's all for this video. I hope na may napulot kayo sa amin apat. Yeah. Ayan na 16 minutes. Pwera pa yung naputol kanina. May intro pa, may outro pa. So, I hope you like our video. Sa True. muli. I-share nyo
Tapos isa nyo kung kani-kanino kasi kailangan namin ng maraming views, maraming like, and maraming Yes, perfect. We hope you like our video for today. Tapos, Yun lang. kanina lumabas na yung code. So, i-PM lang sa amin yun. Screenshot lang. For Gcash pay, Gcash reward. Bye! Hanggang sa muli, paalam. Ngayong napanood mo na ang problema sa time management, Magpa-procrastinate ka pa ba? Kung ako sa'yo, te, go lang. Ay, charing, huwag pala. Oo, te, maniwala ka. Wag. Wag. True! Wag! Masisira ang buhay mo.